Paano ba mag-isip ang mga tunay na mayayaman? Oo. Ano kaya ang long-term and short-term vision? Yung mga mayayaman, no? Yung yayamanin mindset ay number one, long-term mag-isip yan, future-oriented. Ang iniisip po nila, hindi yung pangkasalukuyan, ang iniisip po nila ang hinaharap. Ang iniisip po nila, yung tinatawag natin, yung tinatawag na delayed gratification, hindi yung instant gratification. Ang mga desisyon nila ay ika nga para sa ika nga pag-retire, paano yung anak nila, paano yung educational fund. Number two, ang mga yayamanin mindset ay nag-embrace ng tinatawag ng risk. Oo, they take risk. Ang ibig sabihin po niyan ay kailangan po natin i-embrace. O yung, alam mo, kung gusto mo talagang maging matagumpay sa buhay, oo, humanap ka ng pangit at ibigin mo tunay. No, joke lang po yan. Oo naman. Mukhang delayed ng laughter ko ah. Ang ibig ko sabihin po, kailangan po natin matuto sa ikang at pagkabigo. Dahil wala pong nagwawagi dahil na hindi nabibigo. Lahat po tayo nabibigo. Diba? Lahat po tayo nagkakamali. Lahat po tayo. Kaya nga pag nagkamali, anong kailangan natin gawin? Kailangan matuto tayo. Diba? At umulit. Tatandaan, wala pong nagwawagi na umaayaw. Wala ring umaayaw na nagwawagi. At pangatlo pong mindset ng mga ika nga yayamanin at the same time, yung mga ibang tao na talagang walang improvement sa buhay, savings versus investing. Yung mga ika nga kung wealthy ang mindset mo, dapat ang goal ng pag-iipon mo, hindi lang mag-ipon at mag-imbak ng pera. Ang goal mo is talagang mag-invest ng pera, magpalago ng pera. Iisipin mo na ang pera ay parang binhi. Ano po yung binhi, di ba? Siyempre, seedling po siya. Anong ginagawa po sa binhi? Tinatanim. Para lumago po siya. Nakakita na ba kayo na magsasaka na kinain ng binhi? Di ba? Kaya matuto tayong mag-invest sa real estate, sa stock market, sa mga ibang mga funds na nandun. Samantala, pang ikaw ay nagre-rely lang sa savings, no? Ay, ano mangyayari po sa pag-iipon po natin? Again, tayo po mga kaiponaryo, hindi naman po tayo anti-ipon. Gusto natin mag-ipon, pero hindi mahalaga yung ipon. Ang mahalaga kung ano ang ginawa mo sa ipon. Ninegosyo mo ba? Pinalago mo ba? Nag-iisip ka ba ibang opportunities para ito ay lumago? And last but not least, importante po, ang mga mayayaman na mindset, ang goal po, di ba? Importante, yung improving lifestyle versus improving your income. Oo. Yung mga iba kasi, ang para sa kanila, importante, pagka kumita agad na malaki, gastos. Oo. Yung problema po niyan, pag ganun po tayo mag-isip, wala talagang matitira. Instead of elevating our lifestyle, dapat ang goal po natin, paano tayo mag-i-increase ng income. Lagi tayo naghahanap na bagong opportunities para palaguin natin ang ating income, di ba? The goal ng ating pera is palaguin ang pera, hindi gastusin ang pera. Pero yung mga one-day millionaire, pagka kumita agad na malaking pera, ang iniisip paano magbago ng lifestyle, anong gagastusin, again, walang masama na gumastos ha. Ang problema pag naubos. Ganyan kadalasan ginagawa ng mga poor mindset. It's essential, again, mag-enjoy, di ba? Pero mas maganda na mag-enjoy po tayo sa fruits of our labor. Hindi po yung mag-enjoy ka sa ika nga ay yung pinakapuhunan mo. Huwag mo i-enjoy ang puhunan. Huwag mo kainin ang iyong binhi. Pag kinain mo ang iyong binhi, wala kang itatanim. Pag wala kang itatanim, wala kang aanihin.